Bulaklak ng saging gawin nating tempura at tiyak na magiging maganda ang resulta. Tingnan nyo naman po yung kinalabasan niya. Sobrang crispy at ang sarap-sarap pa. Hindi ko nga alam kung ano yung niluto ko, tempura ba talaga o fries. Kasi parang magkapareha sila. Matrabaho nga lang po ito dahil kailangan mo pong linisin or alisin po yung parang mga stick niya sa ilalim. Kinakailangan mo maglaan ng oras sa paglilinis pa lang or sa pag-aalis ng mga stick-stick niya sa ilalim. Ewan ko nga ba kung bakit kailangan pang alisin yan. Hindi ko po talaga alam yung dahilan. Basta, nakasanayan na kapag ka nagluluto ng ganito, inaalis po talaga yung parang stick na yan. Kaya naman kailangan mong isa-isahin talaga. Diyan pa lang, medyo mapapagod ka na sa pag-alis. Pero kung halimbawa wala kang ginagawa, pwede mo naman yang gawin ngayong araw, tapos pagkabukas mo na lutuin para hindi masyadong matrabaho. Lalong-lalo na kapag marami kang inaasikaso, busy ka rin, at marami ka rin tinatrabaho. Dahil nga po sa marami ang aking lulutuin, ay 4 nga po na itlog ang inilagay ko dito. At ang sunod kong inilagay ay ang harina. Lagyan din natin ito ng 1/2 tablespoon na asin, paminta at magic sarap para mas malasa. Haluin lamang natin ito ng mabuti at dahil nga po sa medyo napakalapot niya ay nilagyan ko ito ng 1/2 cup na tubig. Ang paglalagay po pala ng itlog, harina, tubig at ano pa mang seasoning ay nakabase po yan sa dami ng ating lulutuin. Haluin lamang natin ulit ito ng mabuti hanggang sa maging okay na yung texture niya. At yan nga pala, nilagyan ko lang yan ng mainit na tubig at ibinabad ko siya ng 15 minutes. At pagkatapos niyan ay inahon ko na po siya. At kailangan din po natin yang pigaan para maalis yung mga tubig niya. Pagkatapos ko nga po itong pigaan ay inilagay ko na po ito sa hinalo ko kanina. Ayan. Haluin po natin ito ulit ng mabuti para manuot mismo sa loob at nang maging malasa ito pagkaluto natin. Kinakailangan din pala natin dito ng ekstrang harina para magmukha talaga siyang tempura. Ayan, tingnan nyo naman yung kinalabasan niya. At ayan na nga, nag-prepare na ako ng pan at nilagyan ko ito ng mantika at kailangan natin itong pakuluin muna bago ilagay ang ating lulutuin. At kapag ka nga halimbawa may mga bulaklak kayo ng puso ng saging ay huwag nyo munang itatapon dahil pwede po yung gawing snacks or pwede rin pang ulam. Basta may itlog lang kayo at harina ay pwede na po yan. Ayan, lutuin lang natin hanggang sa maging crispy ito at parang brown na siya. Iahon na natin kapag naluto na siya at ayan na po yung kinalabasan, parang dilis. Pero ang sarap po niya. Kaya itry nyo na din pong magluto ng ganito. Ayan. Sobrang sarap niya at napaka-crispy. Parang tempura na parang fries, ganun. Pwede nga itong gawing pika-pika kapag may mga occasion. Thank you for watching!